Dinhi sa istasyon sa katauhan, DYRD. TVN programa sa gabi, ning istasyon sa DYRD. Naghatag og informasyon sa pagkita mo ang gayon tukio. Gihugupan sa mga bulanon ato kanunay paminawon. Tagbilaran bay-nay mao gayon ang labing sikat karon. Dampanan sa mga kamustang igsoon. Kalipay na kagandaman, Pagbilaran by night ng atingan. Sa ilang mga pagpanginahanglan, sa TVN sila natabangan. Pagkayon, Pagbilaran by night, pagkayon, Pagbilaran by night, Pagbilaran by night, Pagbilaran by night. Mga ka-TVN, mayong gabi o kamusta kaniyong tanan. Mayong gabi na usab sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon adlaw Miyerkules. Pizza 4, buwan sa Agosto 2021. Mga higala, ani na usab ang inyong gipaabot sa kanunay nga tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ang labing pinaminaw nga programa sa radyo dinhi sa Bohol matagabi gawas sa adlaw Domingo. O kinigihapon, inyong higala sa kanginan, Leonard Simbet. Kirisab si Alan Doydora. Nga mudawat na usab sa inyong mga opinyon sa mga nagbagang isyu nga naglambigit kanato nga mga bulanon o gatong mga pangumusta sa libuan nato mga tigpaminaw sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. Atong mga pinalanggang mga bulanon nga naa sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. O sa mga naminaw sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay, ingon man sa 47 ka lungsod, libot lalawigang bulanon sa 1st, 2nd o sa 3rd district din maabot atong Sibya. Ingon man sa Kabisayan ug Mindanao nga mawat atong Sibya mga higala, so sakay na ta sa TVN Tagbilaran by Night o makauban sab kanato atong mga TVN field reporters na mupadangat sila ha mga nahipos na mga balita silang mga nahimutangan dito live sa Campo Daguhoy si The Barker Cell Remulador. Ingon man sa City PNP si Darubo Capuli Maestrado o si Alerto John Gutierrez nanuka dito sa Governor Galyares Memorial Hospital o sa Picas Lawak makauban sab kanato si Engineer Gilbert Tulop na mo'y magtimon sa atong programa. Maguban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. O ingon man sa kanunay, kuyog na to sa panaw karong gabi, ang atong kuangkorman nga si Allen Doydora. Mga gabi ilan. May gabi Nardog sa itong mga kaigsoon ng mga sukin tipaminaw sa Bukalibutan. Nagsunod na to pinagi sa online sa www.dyrdam.com o sa Facebook Live. Aron na magkapil sa itong tulumanon, pwedeng mo tawag pinaagi sa atong mga hotline numbers, ang atong smart 0998-954-3778, ang atong Globe 0977-193-7972, ang atong landline 411-3100, 235-3353-510-3092 o 501-0077. Sa itong mga kaigsunan sa gawas na nasod, pwede sab mo apil. Pinagi sa pagtawag sa itong Viber sa 0916-771-9947. Mayroon man ang itong text klamo sa 0947-870-1262. Arangkada na punta sa lang edisyon sa itong tulumanon sa TVN Tagbilaran by Night.
sa tamahigala sa unang hugna sa tupag panaguban na diin magatuki kitag mga isyu na maglambigit kanato mga bulanon mga higala diin mo dawat kita sa inyong mga opinyon, reaksyon kabahin sa atong hisgutan. Mo nang andam na ato ang mga landlines no ingon man kung gusto ka mo padangat pinagi sa ato ang text klamo number mapadangat usab ka ninyo na no aron mabasa ug unsa po inyong pananaw ug unsa po inyong panghunahuna sa atong hisgutan matag gabi. Ang atong hisgutan karon mga higala, medyo midaghan ang gusto na magpabakuna dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Uy, ngano ka ni mga sano? Hadlok tingali ni sa Delta variant. Apan sa lain nga paglantaw ning COVID-19 pandemic, mura tingali og dili na taangay matarantar. Aning maong pandemic kay matud sa ubang batid sa panambal nga og maperpekto na ang vaksin, mamura na ni COVID og ordinaryo nga flu. Mao ba? Atong pangutana ni mga higala, unsa kaha ang pasabot niini? Pasabot ba nga magpabili na ning maong COVID-19 for life? Simbak ko in town. Wala tayo mahimo. So, mao na atong hisgutan mga higala. Sa itong pangutana ng mga higala, unsa kaha ang pasabot niini? Pasabot ba nga magpabili na ning maong COVID-19 for life? Simbak ko in town mga kaigsuunan. Wala tayong mahimo. Tungod kini mga higala kay matud pa sa mga batid sa maong mga eksperto, mura tingalig dili na taangay matalantan ning maong pandemic kay matud pa sa uban nga og maperpekto na kuno ning vaccine, mamura na kanig COVID o ordinaryo nga flu. Mao na yato ang pangutan-on mga higala kung unsa kay but pasabot niini. Pasabot ba na magpabili na ning COVID for life? Mao na atong hisgutanan mga higala. Okay, so mana mga kaisunan atong dawaton po ang inyong mga obserbasyon. Unsa kahay atong tan-aw ani? Forever for life na baka aning COVID-19 kay matud pa sa mga batid. Pareha na nig ordinaryong flu. Ato pawa na tong mga sakit nga ubog sipon. Ang tawag kung ubhon ka, COVID. Or naana ning COVID-19. Naana ni. Kay kining ni ang unsa naana may bakuna. So buot pasabot murag gud nig kuan pod murag polio forever mga sana missile missiles missiles so missile mo pero mo na gingon nila no once maperpekto na kuning vaccine mura na kunig maordinaryo na ning COVID-19 mura na kunig ordinaryo nga flu so mo nang mingon ta og naunsa man ka agi COVID ko. Unsa man ka? Giubog sipon ko. So sa ato pa simple lang kayo kining ni ang bungaton ning gi-COVID ko. Pero sa katong mga wa pa pod nakasabot para asa ning vaccine no katupong adunay pagduha-duhang na hadlok kaning vaccine apang apang panalipo din nato na di gyud ta matantong maigo tungod aning COVID-19. COVID-19 mo nang dili ta basta-basta madutlan no pero ma-positive gihapon ka. Tungod kay dili man po nimo oy dakong assurance na di ka mataptan kundi di jud ka mahimo kang ma-severe or ma-alaot gyud imong kinabuhi tungod aning vaccine. Mao ni pagpanalipod panagang ni sa ato ang lawas mga higala. So mao ni atong gisgutan nato na medyo nidaghan no ang gusto tinuod gusto magpabakuna kay atong makita bisan sa social media ang uban magani magitapog na kay naglinya lagi correct naglinya sa mga vaccination site dinhi sa Tagbilaran 11 tong gibuksan tong pagpamakuna sa mga grupo nga naapil aning A4 category. Okay, so atong makauban gihapon no ang atong mayor sa dakbayan sa Tagbilaran atong kuhaan og update no og unsa pay mga dugang pang mga pamaagi sa syudad
sa pagpamakuna para mapaspasan og daghan pay magpabakuna. I mean, daghan may gustong nagpabakuna. Mao ganin atong topic ron. Mayor Babayap, good evening. Si Alin Didora o si Leonard Zimbes ng programa sa TBN, Tagbilaran by Night, DYRD. Maayong gabi, Sir Allen. Maayong gabi, Sir Leonard. Maayong gabi sa Mayor. atong mga naminaw sa atong programa karong gabi na, atong panginaot nga na ita sa mayong panglawas o atong pangtimbaya sa mga kaigsunan nato sa tibok, dakbayan sa Tagbilaran o sa probinsya sa Bohol. Maayong gabi kanatong tanan. Okay, so ang unang atong pangutana, Mayor, unsay pinakauhing update sa atong vaccination drive no dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran? Una, Sir Allen, is pagpasalamat na to sa mga tao nga ning tanong sa to ang hangyo nga dili na gyud sila moadto sa mga vaccination centers na to kung dili man gani sila appeal sa category or di man gani nga dili kompleto ang ato ang requirement. Kaganina, Sir Allen, alas 6 media pa sa buntag wala nagipila, dili pareha atong miagi nga taas kayong pila tungod sa mga dili pa appeal sa category nga namasin na makabakunahan pa. So ato naman tong gibalik-balik og ganaon. So mauto sayo pa sa buntag wala na ipila. And ato ang total karong adlaw na bakunahan is 2,958. Wow. Daghan ubay-ubay po ni mo ni pinakataas sa tulo ka adlaw na to nga pagbakuna sa Allen. Kagahapon was only 2,472 kunya ugma pong adlaw padayon siya punta. So nagsige gyud ta og bakuna kay gusto gyud nato mabakunahan. Kutob sa pinakadaghan nga kaya gyud nato kani in partnership with the provincial government of Bohol, ning tabang ang dakbayan sa Tagbilaran para mabakunahan ang mga non-Tagbilaranon nga nagtrabaho sa siyudad sa Tagbilaran. Unya di lang ta kutob karong sa manahon na Sir Allen, kung dili sunod si mana pohon daghan na pud ang nang samkit dito nga mga establishments nga mga essentials mo na po to sila ang atong panawagon padayon gyapon ang atong pagbakuna kay expect nga anytime na musud ang Delta variant sa atong probinsya nya gusto na to nga andam ang ato ang syudad, andam ang ato ang probinsya pinagi sa pagbakuna. Doon na po kay gipahibaw pinagi sa imong Facebook page, Mayor, nga kining ni ang mobile vaccination bus. Palihog kunog pasabot mi ani, Mayor. Yes, ang ato ang mobile vaccination bus, Sir Allen, daghan man ni request na to nga naay mga PWDs, naay mga senior citizens nga dili na sila pwede makalakaw tungod sa mga disability, tungod kay bedridden na sila, unya gusto gyud kayo sila magpabakuna. So, ning come up sa idea nga magbutang ta og mobile vaccination bus para ang ato ang team na moadto sa mga balay para sila na pod ang makadawat, sila na pod ang mobakuna dito gyud sa balay mismo. So, ato ning i-anunsyo pohon o mudaghan-daghan na tong mga makuha na to nga lista para i-announce po na to kung kanus magsugod panawagan na to nato sila. Ubay naman po to nagpalista, Sir Allen, and atong gibutang man to ang cell number sa kung kinsa ang ilang kontakon nasa to ang Facebook account. So exclusive lang ni Mayor sa mga senior citizens o mga persons with disabilities? Basta kay exclusive sa mga dili makapabakuna tungod kay dili makalakaw. So mao Okay. na nga to ang unahon lang. And then after ana mulibot na punta per barangay kung kinsa lang tong mga nabisi, kung kinsa na po to ang gusto na po nga bag-o lang naka-decide. So mao na nga to ang scheduling na po pohon per barangay na po. Pila may kabas ang atong gigahin ani, Mayor, sa pagkakaroon? Sa pagkakaroon sa pakabuok kunya tanaw na to ang listing kung daghan pwede ta murgang og duha, pwede na po nato ning tuloon. So depende na lang ni Sir Allen sa number of katong mo gusto magpabakuna magpaadto sa ilang mga balay. So ang basa city government may gamiton ani, Mayor? Yes, ang basta city government mo gamito na to. Wa pay hipno nga schedule o ano sa gyud ni i-launch, Mayor? Wala pa pero asap gini siya kay gukod man kita sa panahon, gukod ta sa Delta variant nga simbako musod din kay bawo na ta musod pero hopefully wala pa man na siya and kita gusto gyud nato nga mabakunahan asap gyud as soon as possible gyud tanan tao sa dakbayan sa Tagbilaran. So pasalamat na lang punta Sir Allen nga daghan na po kayong willing. Tinuod kung tungod ba kay totoo sila mga BTS so unsa ba basta kay willing na mga tao ning tanong sila sa atong hangyo nga magpabakuna gyud kay maora niya ang solusyon para malikayan nato ang COVID-19 o di man gani simbako naman gyud tsansa gyapon matakdan ta Sir Allen di sa bakunado ta pero ang simptomas gamay na lang gyud kayo. Okay. Ari ka na ko ihatag ni Sir Leonard sa dugang pangutana, Mayor. Okay, Mayor, ang gabi, Mayor. Ako lang na ipadangat, no? Dahil nag-text sa Mayor. Good eve, Mayor. Hanyo lang nga pwede ba maka-appeal sa inyong bakuna? Mga nag-rent rami din sa Tagbilaran. Salamat, Mayor.
O sampay mong tubag Ang naman ninyo? ang Sir Leonard, is basta kay makakuha sila barangay certificate, pwede ra gyapon nato sila bakunahan at tagbilaranon, basta mahatagan lang sila sa barangay certificate. So ang barangay na ang mo decide ani Sir Allen. Okay, so mga ilan sila certificate silahang mga lugar, no? Kung asa sila. Yes, kung asa sila nga barangay. Okay. Laing pangutani ni Mayor, kaning ato ang mga vaccine ato karon, mao pa ba ni ang mga donated na mga vaccines? Ang atuang bakunang gipanggamit nato is ang Johnson and Johnson. Ang Johnson & Johnson. Pero andam ang ato ang city government to procure additional vaccine, Mayor. Okay, in kaso og mga hurot na ning ato ang mga vaccines na naka-standby karon. Yes, andam ta mo procure, andam mga to ang kwarta kung kanus-a man gani available ang mga bakuna, pero pasalamat na lang po nato sa tanan-tanan ning tabang sa ato ang rollout sa vaccination, ang national government, ang regional region sa DOH, Region 7, ang ato ang provincial government of Bohol. Salamat gid kayo nato nga napil gyapon ang Tagbilaran City sa rollout sa vaccination ug nakadawat ang mga bakuna nga gikan po nila. Okay, so last question, Mayor, no, before ko na ko ibalik ni Allen, monitor to, Mayor, nga unang adlaw 2,102, pag Martes 2,472, unya karon 2,958, so almost 3,000 na, Mayor, no? Good job, Mayor. Yes, mo ginay sakto and pasalamat nato sa mga tao gyud nga ning tanong gyapon sa angyo nato nga magpabakuna. Ugma pong adlaw, hopefully mo lapas na kita og 3,000 and then next week na pod mo lapas gyapon ta sa ato ang target, kaya ang atong target was only 2,000 pero nagdugang ta og mga stock nga mga bakuna. And dili gyud nato ni undangan hantod nga mabakunahan nato, and kung puhon-puhon man gani daghan ng utana kung motabang mata sa ubang lungsod, definitely motabang kita isip kuya, isip big brother, isip na ginusaran syudad. Kung mahuman-human ta sa Tagbilaran City, pwede kita mo assist sa mga silingan nato mga lungsod. Bitaw. Thank you kay Mayor. Okay. Laing concern, Mayor, doon na ba tayo mga nabakunahan diri sa syudad ni adtong bakunang brand Sputnik 5 o Sputnik V, Mayor? Ang Tagbilaran City, Sir Allen, na kuha na to is ang Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Wala ta kasuway sa Sputnik. Wala ta nakasuway. Okay. Kaya di amang mga concern nga hangtod karon wa pa miabot ang second dose. Mangutana to kun nimog do na ba kay idea pero wa man kaha. Anyway, sa murag sa province ang concern ani Mayor. Wala ko'y idea na, Sir Allen, basta kaya ang atuang mga second dose sa atuang bakuna, intact na ni siya daan na sa atuang mga kamot. Okay. So kining nagkadaghan karon nga gustong magpabakuna, Mayor, sa imong tan-aw sa di pa matapos ning tuig 2021, makuha ba kaha nato ang gitawag og herd immunity sa may tan-aw nimo, Mayor, kung magpadayon pod ang abundang supply sa bakuna? Ang supply rin sa bakuna, ang atuang problema, Sir Allen, walay problema sa atuang pagbakuna, walay problema sa atuang mga tao nga willing magpabakuna, walay problema sa atuang team sa vaccination rollout. Ang stock gyud, but I believe ang atuang stock for next week na naman siya, sa week after next naagyapon siya. So ubay-ubay gyud ang mga tao nga atuang mabakunahan, and naman po rollout sa provincial government of Bohol, naapo diri sa Tagbilaran City, naapo sa ubang mga lungsod. Aggressive po kayo sila. So kinanglan magunin nga ang atuang effort ani magkayusa gyud kay bisan og Tagbilaran taas kayo ta o great sa atuang vaccination rollout, pero ang kauban dili gyapon maapektor. So kinanglan gyapon ni magkinabangay gyud ang tanan ani para mawa gining COVID-19 dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Okay, so daghan kayong salamat, Mayor. Unya imo na lang siguro mensahe, ilabi na ni adtong wa pa magka-desisyon nga magpabakuna, unya kadto pong na bakunahan og first dose nga murag nagduha-duha og balik sa second dose kay nakadungog og mga istoryang binuang. Una sa mga dili magpabakuna, tanawon mong gidakanon sa mga tao nga daghan na gyud kayong nagpabakuna, and wala man po himong zombie, wala man po himong grabe kayo nga mga side effects. Okay raman gyapon, in fact kita bakunado man ta, wala man po ta ma-zombie pa, Sir Allen. And tanawon nimo sa mga balita, ang mga dagkong mga presidente sa mga nasod nagpabakuna na, ang mga atong presidente Duterte nagpabakuna na, okay raman gyud tanan. So kung di ta magpabakuna, maparehas kita sa Amerika nga karon
ang tawag nila is pandemic of the unvaccinated na lang. Kaya mga tinuod. unvaccinated ang nangaigo. Ang mga bakunado, naalay mga gamay-gamay lang ang mga nangaigo. Pero sa tuwa, naningkamot ta, samtang libre pa ang gihatag na bakuna sa gobyerno, atong i-grab ning opportunity nga magpabakuna na kita sa lalay. And sa ikaduha, katong gaduha-duha man gani nga magpa-second dose, dili na to utikan kay dili pa kita considered fully vaccinated kung first dose lang ang ato ang nadawat. Kinahanglan gyud nga 14 days after sa ato ang second dose na matawag na ta og fully vaccinated. Kung first dose lang nato, kung one dose lang pareha sa Johnson & Johnson, 14 days after sa ato ang first dose, considered na ta nga fully vaccinated. So, dili gyapon ta mo kumpiyansa, di gyapon ta mo ingon nga pwede na ko di magmask kay wala na ko vaccinated na ko nya first dose pa day maigo gid gyapon ta na. Okay, so daghan kay salamat nimo Mayor Babayap BTS. Salamat, Mayor. Salamat kayo, may gabi. Thank you. Thank you kayo Sir Allen, Sir Leonard o Asenso Pamor Tagbilaran City. Okay, so si Mayor Babayap, no? Paspas kayo. no? Paspas. Ang vaccination to dire. Laliman ka niabot na kini karon og 2,958. 58, no? Oh, gamay na lang, 3,000 unya. Di mundang atong mayor. Padayon po ni abton gihapon og 2,000 lagot tong target matag adlaw, pero paabton kini 3,000 lapas po gyud Unya, mo dako kitong pasalamat ni mayor kas a big kuya, a big brother. Andam siya mo pabakuna sa mga mga silingang lungsod, no? Og mga wanhuman ng Tagbilaran. Unya katong tester na to na katong nagrent ra sila dire sa dakbayan sa Tagbilaran, pangayo na mong certification, no? Kung asa mo diha gaabang, no? Kay aron magpabakuna mo, ipresenta na ninyo dito kanang inyong mga certificate na naa mo diri sa to ang dakbayan sa Tagbilaran, no? So muna, puspusan kayo mga higala kaning pag roll out sa vaccination dinhi sa to ang dakbayan sa Tagbilaran. Unya daghan ang gustong magpabakuna. Mo lagi na ato ang i-joke. Daghan po gusto magpabakuna katuwa pa po na apel sa katong mga gipang priority, no? Mo nang paabot lang ta, no? Kay matud pa sa atong mayor, padayon lang gihapon maningkamot atong syudad sa Tagbilaran na mo bakuna gyud ninyo kay maupo ni ang atong mga gipang paabot sa atong mga katawhan nato karon mga higala, no? So muna, no, nindot good news, no? Para sa mga Tagbilaran, no, nakapadayon lang gihapon ang pagbakuna hantod kini sunod semana. Unya dunay giandam pod nga mobile vaccination. Nindot to, no? Okay, Labi na para sa katong mga PWD. Di nakalakaw, di nakabiya silang mga panimay, ang bakuna na imuduol ninyo. Correct. Sa pagkakaroon doon na may flash nga number nga pwede ninyong kontakon kung magpa-book mo or ganahan mo nga magpaanha sa inyong mga balay, no? Katong atong mga kining niya membros pamilya, kung doon na mo yung mga inahan, mga lulag-lulo, nga di na ka antigo nga mo lakaw, pagawa sa inyong balay. Isuda po na din nag-antigo mo lakaw. Nakalimot din sa lakaw. Di na makasugakod. Di na makasugakod. Di na may uban makalimot ang lakaw. Manang muot po tani mismo si mayor, no? Ingon po si mayor na to nga wa man lay kunhimong zumbe, lisod po to kay atong staff na ko sa office nga di lagi do sila magpabakuna. Kay masumbe. Kay masumbe kuno siya. Mo nang ginaan ako, hala sige magpabakuna mi tanan, ikaw ready. Susugot ka, sumbi mi tanan, ikaw ready. Siya ray tabang paak na to. Okay. Okay, so doon na po tayo gisuwayan og contact na resource person karong gabiun na bahin na gihapon na ning atong isgutanan nga bakuna ato lang pong paabuton nga ma-contact po nato. Samtang mo dawat gihapon ta, no? Mo dawat ta sa inyong mga ikatampo, no? Ning atong gisgutan karon. Unya katong mga wa pa magpabakuna sa may inyong plano, no? Sa may inyong plano, nakadesisyon na ba mo magpabakuna? Unya kini pong atong sitwasyon karon, unsa kahay inyong tan-aw, unsa kay buhot pasabot ani nga matod pa sa ubang mga batid nga mura na kunog ordinary flow ning maong COVID sa dihang kining ni ang maanad natong lawas kung doon na natay kining ni ang bakuna, unsa kay pasabot ani magpabili na kaning COVID for life, simbako o wa tay
mahimo. So mana mga kaigsunan ang atong pangutana diha ninyo. So, wa tay mahimo ni mahigala og naa gyud ni si COVID o di na gyud mo biya na to. Mo na gitawag og live with it na lang gyud ta, tungod aning COVID. Pero di po ta magpasagad sa atong kaugalingon, no? Ato pong buhaton unsa po yung mga panangga sa atong kaugalingon. Gani kanang bata ganing mga inanak, mga pila pa na kabuan, injeksyonan gina sa baksinan magani sila. Sa mga klase-klase mga baksin, panghilantang gyud ng mga bata mga higala, no? Kay mao pa na mga panangga sa mga measles, no? O uban pang mga polio, no? Kanang ubang mga pangtupok sa atong mga bata. Kung malikayan sila anang mga sakita. Sama ra pod, no? Ang posibleng mahitabo sa COVID-19. Mao nang kinahanglan gyud ta na mag-amping sa atong kaugalingon og atong andamon atong kaugalingon sa pagdawat ani kining giingon nato nga posible na kining COVID-19 mura na kununig mga ordinary flu mga higala kay kun ugaling maperpekto na ang vaccine mamura na kuning COVID og ordinary flu amo na tong ipangutana unsa ka ang pasabot niini pasabot ba nga magpabili na ning maong COVID for life na mga higala simbako in town, no? Kung mga batid sa ato ang science mga higala, mga eksperto na to, naningkamot na mangita gyud og panagang nangita gyud og saong nga pagpapas kaning COVID-19 pero kita po mga katawhan mag anad-anad lang gyud puta na anaaning COVID na to, no? Daghang mga klase-klase kung unsa po ning mga ilang pangunahuna sa COVID-19 pero ang ato ani is atong kaugalingon atong andamon mga higala. Unya atong ipabati nato no ang Associate Professor on Psychiatry sa University of the Philippines College of Medicine, no? Kabahin aning COVID-19 si Dr. Ben Vista. So atong paminawan mga higala. Daghan mga fears, no? Kay ang utak sa tao manggod, tanan nga tao, it is built to look for threat, no? If you want to get to know your brain very well, ang disenyo sa atong mga brains nga mangita og kahadlok, mangita og threat, mangita og warning to put us on alert so that we will survive, no? So the tendency gyud og mga tao kung naay laing mahitabo sa ilang environment is to think about the negative right away. Nga mamatay na ba ko ani or threatened na ba akong family ani or sasabog ba ang buhay ko. So that is a natural normal thing, no? And 1 year plus, we're almost 2 years into the pandemic. I have been trying to talk to people to try to change their mindset a little bit, not to move to not using that part of their brain that looks for threat and try to use the part of their brain that uses logic and reasoning. So mo na akong advocacy, if you want to call it that, Pete, no? Yeah, in line with that, Doc, no, some readings would tell us na way back in the 18th century, 18th century, when kining flu ba nga sakit, Dr. Vista, miigo sa kalibutan, how, if we recall that moment when that was the first time that people heard of flu, pareho rin po din sa nahitabo, Doc, na nakadungog tag-COVID nga bago po ning sakit? Yeah, okay. Ladies and gentlemen, the viruses have been in this world before us. And kita mo'y newcomer, ani. So, if you see, no, ever since 1918, no, was the Spanish flu. And by the way, kanang Spanish flu, dili na because it emanated from Spain, no? It actually became Spanish flu because World War I man at the time. So Spain was the only one nga wala ga participate sa gera ba. So it was the only one who would release data regarding the flu. So
it became Spanish flu. But so this Spanish flu was very killer. Yun siya. It killed almost 500 million people in the whole world. Can you imagine that? No, 500 million, and it had 3 spikes. No, it started. I think the history is ni-start siya og sometime in June or July of 1918. Unya nihunong siya Jutay. Unya in October to January 2019, October 2018 to January 2019, ni-spike siya dako. Unya daghan kayo nga matay atong second spike. Unya, So half billion dead during that time, Doc. Medyo makakurat na gito. Daghan na kayo nangamatay at that time. Yes. It was that virulent. It was that mabagsik siya. Kunya napay third wave that happened in April of 2019. No, so the one man gud ni siya, viruses are parasites, no. So they have to dikit on one of the human or on a living host in order to survive, no? So they also want to survive, and they are, striving to do that, and hence they mutate when the host develops immunity against a certain strain. Ilang paliton ang ilang they shift and they mutate so that they will be able to survive. Now, if the mutation is something that the hosts are not ready for immunologically, mas tendency nga mo grabe. Now, I am not a virologist, no? I am not, as I said, an expert there, but these are my what I know regarding how viruses behave, no? Yeah. But human beings also, and that's where my expertise lies. Now, we tend to look on this like it's here and makahadlok siya, and we're thinking about it like a typhoon nga murag kuan bapit nga endong na murag bagyo moagira mawa na pud ang bagyo. Yeah, before you continue, Doc, may I interrupt you. Now, we have been hearing lots of reports gikas Manila nga the NCR will go on a lockdown August 6th, Friday, no? Now, since you're based in Manila, Dr. Vista, kumusta man yun ang sitwasyon diha sa katawhan sa Metro Manila, Doc, pagkakaroon, if I may ask? Well, in the world that I move around, generally nag-spike yun siya, no? The transmission rate has really increased, and we're preparing really for the onslaught of a new strain. And by the way, daghan ng mga strains, di ba? The strains that we know about are the only ones that are already found to be potentially or already circulating in the community, no? But there are other strains that are being studied, and I won't go into that because I'm not a virologist, like I said. But it's I was telling you in our previous conversation, we need to know murabag the situation here for the behavioral part of the human is natay bagong kaila. We cannot get it out of our life. It's like an unwanted guest in our home. Na for some reason we cannot just say go away. So we need to have a mindset of having or developing a relationship with this virus. Like all the other viruses that we have had before, including the flu. The flu has been here and mutating and giving different kind of strains, and different novel kind of flu
come out, no? But the flu has been here, no? Since 100 years, there have been no less than four pandemics in the last 100 years for flu. Mhm. I'd like to pick it up from there. I'd like to pick it up from there, Doc Vista, no? Yes. Katuningan ka nga, the way we treat this pandemic is like imagining a new relationship nga bagong nisod sa atong panimay, di ba? Bong? Are you there, Bong? Yes, sir, Peter. Yeah, I'm here. Yeah, I think we need to pick it up from there, Bong, because this is the first time na we have heard of this way of looking at the pandemic na it's like having a new relationship. So sa katao nga wata kaila. Yeah, Bong? Yes, natay unwanted visitor, no? How to deal with this unwanted visitor, kumbaga. Kung atong pangutanan lang tingali ani Dr. Ben, no? If I may insert also, Sir Peter, what's the best diversion to get rid of fear and anxiety brought about by COVID-19, or simple tips for people to do in order to stay normal in this abnormal situation? Yes, I think, well, Bong, that's one of the things nga isugot ko ni Peter nga to go on the radio, because murag there are several things na I'd like to point out, no. One of the things let me say first, no. I really like, in August of 2020, I heard a lecture by our NEDA director, Carl Chua, and he used the term hammer and dance in order to deal with this virus. So he actually defined the relationship that we probably should have, one of the aspects of the relationship we have with this new visitor in our house. No? Hammer meaning kaning mga lockdown. Diba? So, Lockdown. there will be a time na mubagsik siya. So we need to use the hammer to kind of hit it over the head. Diba? And we do that by restricting movement, not because of anything else, not to curtail freedom, but una-unaon ba yun natong limited ba yun ang atong medical technology. Our hospitals can be overwhelmed. Nangapuno na gyud, Doc. Tunas kawas ang uban. In order to not overwhelm, maybe we use the hammer approach. Kay maldito magayon yung virus. Whenever it goes down, you think it's already going away, and that it will have another variant that will, so this is the kind of bisita that we have, no? So what we do is have a mindset nga, okay, maybe we restrict for a while, kay maluoy man tas mga tao sa ospital, maluoy man tas ospital na kanang mga health workers nato nga pagod na. So in order to help that, then we hammer a little bit, but not too long, so that we can already open. Kasi then we need to dance with it again and see how it changes. No, so the hammer and dance is something that I really like in my head. Okay, wala man tagasayaw aning atong bisita. Di ta kabalo og unsay iyang lihok ba. So it's like, di ba, you remember Bong and Peter when we were young, na baile sa kuan ba? Baile sa barangay ba? Nga na bago nga babae nga you don't even know, and then you ask sa ribbon nga pula, di ba? So sayaw nimo, you step on each other's toes, you learn how each other moves. This is the way we need to have our mindset regarding the virus. We need to learn how to dance with it, di ba? So do not be discouraged. For example, if umasenso tayo, and then we're able to open up the economy again, and then earn money again, and then go out again and not be kulong. But when it becomes babagsik, we should learn to step back and not feel bad stepping back. Because if we step back, then we're going to kind of hit it with the hammer again and then dance with it again. Now, this is the reason, Manggod, why people are not doing that. It's because we have not gotten over the grief
of losing our former life. Mhm. This is what I see in my patients. Daghan kayo nga anxiety, depression, Mm. but they're not really mentally ill. What they have is a difficulty letting go of their former life. 2019 is where their mindset is. No? So, sige na tayo sila handom nga mubalik na sana ang 2019. I hope it comes back. 2018, ang atong former life. They cannot get over the fact that that is no longer here. And it's like namatayan na ta of something very dear to us. And many of our citizens are in the grieving process, no? Wishing that what is gone will come back. So that's the feeling you have. Sometimes people come to me and ask me, consult me and say, depressed na ba siguro ko, Doc? And when we go and talk about it, it's really because they have not gone through the grieving process of naman na yung mga steps, no, Bong and Keith, no, of this is the Elizabeth Kubler-Ross stages of grief, no. So you have shock and denial, di ba? You remember 2020? Naabay virus ngayon, dili na mo abot diri sa ato. Diya na sa Wuhan, di man na makabot diri nato. Yan ni abot man. Oh. Mhm. Then what happens is lockdown. So, anger. Everybody was angry. Nga naman, dili mo kung patrabaho. Nga nung i-lockdown mo ninyo. You remember all of the riots nga human rights na do not prevent me from going out and all of that. So, anger is the next step. Mm. But the virus remains. So, what is next? They're bargaining. O sige nga, diri na lang ko sa balay. Mumask na ko, mu-shield na ko, magpa-quarantine na ko. Basta ha, in 2 weeks, mawala na ni ha. Oh, pero wala man nawala. So what happens thereafter? Bargaining is a realization na this thing will not go away soon. So I might as well kind of cry about it maybe a little bit. Kaya subo man nga dili na ta makapalik sa atong mga lives in 2019 or 2018. And you go through a period of feeling sad. But after you feel sad, then you must wake up one day and say, sige na nga, this virus is gonna be here. And for as long as it's gonna be here, then I will accept that it's going to be here. So that's acceptance. Okay. Nga it's going to be here, I might as well learn how to dance with it. Diba? So, Yeah, this is where we started the discussion, Doc. Na if we take it on the state of mind, we have to start admitting that this COVID will stay with us for life. Dito tagasugod. And for the late tuners na naminaw karon, we are talking with Dr. Ben Vista, the Associate Professor on Psychiatry, University of the Philippines College of Medicine. Kung may mga pangutana, Bong, you can give the lines so they can perhaps interact with Dr. Vista, Bong. Yeah, it's a rare chance nato karong nga buntaga mga kaigsunan nga nauban nato ang Associate Professor sa University of the Philippines College of Medicine mga higala on psychiatry. Pwede mo mutawag sa itong mga hotlines sa 4113100, 235-3353, 5103-092, 501-0077. Kato mga cellphone users doon natin 0998-954-3778 sa Smart, 0977-193-7972 sa Globe ug sa Viber 0916-771-9947. Okay, so mo to mahigala no ang pitik to sa maong interview ni Dr. Ben Vista no ang Associate Professor on Psychiatry no sa University of the Philippines College of Medicine mga higala no ang nakuha natong punto to mahigala na ani si COVID and then ato lang na live with it na lang gyud ta aning COVID mga higala no unya katong ipanghandom nato sa niaging tuig
2020 mga higala, nahiabot ni si COVID, nangandoy pa ta na mubalik ta sa atong naandan nga wala si COVID. So mao pa na ato ang susa no huna, no? Amo nang sugot na lang tag i-lockdown, sugot tag i-quarantine, karon sugot po tag magpa-vaccine tungod kay kadahom pa ta na mabalik pa ta sa normal. Murag dili na kuno na mahitabo pa. Di na. Matud pa ni Dr. Ben mga higala. Ari na tas new normal. New normal, new abnormal na siguro ni. So mo na ato apong nakatunan karon base sa mga pamahayag ni Dr. Ben Vista mga higala, no? Kay kita puno ta og suko, puno ta og kaning depressed na puta. Karon panahon na kay napajuwa ka move on. Na naagi ni si COVID na gani di kani magpabaksin. Kay namasen nga mawa na gini si COVID unya mabalik na ko sa normal ani. Murag lisod na mahitabo mga higala. Sama atong gisigutan pod na 500 million ang nangamatay. Tungod atong usa tong sakita. Unya nihibalik po to siya. Murag mo spike na pug balik. So mao na mga higala. No, so unsa po inyo hang ikatampo ng atong gisigutan nato karon kabahin niini. Pasabot ba ni ini mga higala nga magpabili na ning maong COVID for life? So mao ni atong ipangutana sa ninyo, no? Usa po inyo kay paambit na sa atong iskutanan. Atong tak na mga higala, aduna kita 55 minutos ang milabay sa alas 9 sa gabi. Oras sa kaninyo sa YY Home Builders Depot. Nabaligya sa mga construction ng plumbing materials, electrical supplies, namaligya usab sila og mga plywood, hardiplex, kabilya, semento tiles, pintal ug uban pang gamiton para sa konstruksyon. YY Home Builders Depot, diha sa may CPG North Avenue, ning Dakbayan sa Tagbilaran. Tungod kanato sa Sayons Furniture, namaligya sa mga dekalidad ug pulido nga pagkabuhat ng mga furnitures, sama sa lamesa, lingkuranan, corner sets, sala sets, aparador, divider o mga katre. Bubuhat usab sila og mga billiard table, nawaligya usab sila og mga ukulele, gitara, baho ug banjo. Sayons Furniture sa may CPG North Avenue, ning siyudad sa Tagbilaran, alang sa inyong mga orders, pangitarang sinong Ben Digal Tejano, Francis og Nong Hill Tejano. Sa tunusab kaninyo sa Occidental Enterprises, di kalidad nga pintura alang sa inyong mga panimay o mga edipisyo gamitin kini sa WeatherGuard, Pure Coat, Boysen ug Triton Paints nga inyong mapalit diya sa Occidental Enterprises nga naimutang sa dalan CPG Avenue tapad gayud sa Bohol Paint Shop nga naghatag usab sa klaro og tin-aw nga pag-blueprint sa inyong mga building plans o pag-xerox sa inyong mga nagkalain-laing dokumento. Occidental Enterprises, musagol usab sa binagong kolor nga mao'y uso karon. Dahil nga naghatag kinabuhin ang atong tulumanon, Altura Supermarket Corporation na maligya sa mga naglalayan ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Igso ang tindahan sa Plaza Marcila na maligya sa Marcila Page. Kita sigurado, tubo garantisado. Island City Mall, usa ka moderno dako nga tindahan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran o lalawigan sa Bohol. Anaw sa labing moderno nga mga sinihan, ang Screenwell Cinema 1, 2, 3 o 4. Malingaw ka kung mag-shopping ka sa Island City Mall. Tagnatos tingwa sa Occidental Enterprises na baligya ni sa mga pintal para sa inyong pagpintal sa inyong mga sakyanan. Gamitin kini sa McGill's Paint o di ba Ansahel Polyurethane Paint. Kompleto gikan sa primers hangtod na sa top coat colors na inyong makita diya sa CPG Avenue tapad ni sa Ballprint Shop ning atong dakbayan nga naghatag usab sa klaro tin-aw nga pag-blueprint sa inyong mga building plans o pag-xerox sa inyong mga nagkalain nga mga dokumento. Dumas Candlelight, mortigi mo sa mga nagkalain-lain nga mga disenyo sa mga kandila nga gipamaligya dinhi sa mga malls dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Gidumala o gipanagian ni Mr. o Mrs. Marcelo o Fida Tikong diha sa Malayon Norte, Cortes, Bohol. Inumdumi, Dumas Candlelight o Dumas Trucking Service. BGY Enterprises diya sa Lower Binting ning Dakbayan sa Tagbilaran na maligya sa nagkalalay ng mga spare parts sa mga sakyanan, mga genuine o mga replacing parts na maligya usab kini sila og mga ligid o mga baterya na maligya usab sila og mga construction material. Ang BGY Enterprises imo makita diya sa Lower Binting ning Dakbayan sa Tagbilaran. Limpyo, hapsay, linaw o hamugaway ang pagpanganak. Adto og bisitahe ang Bohol Lying-in Clinic diya sa Boholan, CPGS Avenue ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Fully air condition, gidumala ni Mr. o Mrs. Winnie o Mera Mendez. Hinumdumi, Bohol Lying-in Clinic.
Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties, live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant. Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated. Ana mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City. Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated. Mensahe alang sa maayong panglawas. I'm Ramon Pañares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik. Anak, nanong imong gisira ang faucet? Naghuga sa biyak ko sa sakyanan? Kay baw katay, usi kayo ang tubig kung magamit ka ng hose. Maayo pa, mugamit ka og balde og trapo aron makadaginot sa tubig tungod kay ang ginamit nga tubig maayo para sa hagkrap ug ligid. Usa po na sa hinungdan nga mudako ang atong baranan sa tubig kay nagsigi man pud na og rehistro sa metro samtang nagsigi og agas ang hose. Dadaan ka nako og trapo og balde nga sinudlan sa tubig tay. Maayo kay nagunahuna ka og pagdaginot sa tubig, anak. Usa na ka maayong buhat isip konsumidor. Nakadungog man gud ko sa usa sa mga pahinumdom gikan sa BWUI mahitungod sa pagdaginot sa tubig tay. Daghan sila og gipahinumdom sama diha sa kusina imbis magpatungod sa nagagas nga faucet kung maghugas sa plato mas maayo ug mugamit ta sa palanggana. Sa kaliguanan, kung mag-shower, mugamit og low-flow shower head ug mas makadaginot pagyud ug mugamit sa balde ug grabo. Basta daghan ilang gipangisgutan nga mga pamaagi unsaon pagdaginot sa tubig. O adto sa kutay kay malit na ni ako sa akong klase. Ay salamat, nakabaton kog anak nga buutan og responsable. Nag-atiman sa patawhan, Utilities Incorporated. Tubig na po, kinabuhi, ug pahandi. Bring health into your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi. Sa Lactopapi, Lactopapi, Lactopapi. Sa Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home. Bring health into your home. Ang Lactopafi mapalit sa Alturas Mall, Paz Pharmacy o BQ Mall. Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital ning Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, uban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber. Sir, pwede ka mo absinog na? Ngano di ay? Magpa-renew man gud unta ko sa akong motor. Tigot adlaw siguro ko sa LTO. Nga unang mo-absing na lang ko. Ayaw pa, o sa Tagbilaran Vehicle Inspection Center na lang ka. 20 minutes lang, humana dayon ang imong smoke test o evaluation. Aprobado pa jud sila sa LTO. Mauna, dili na kinahanglan magpa-visual inspection pa dito. Igo na lang ka mo pasa sa imong papilis, unya mo bayad sa cashier. Oo ba, sir?
Pero mahal man siguro dito. Dili, mas barato dito kay wala na computer fee. Ug dili na sad ka kinahanglan magpa-stencil. Sulit pa jud kay sa imong gibayaran 70 na ka-test kumpara nimo sa emission center nga usa lang. Sige sir, adto na lang po sa Tagbilaran Vehicle Inspection Center. Tagbilaran Vehicle Inspection Center, duol sa Integrated Bus Terminal. Tagbilaran Vehicle Inspection Center, para sigurado. Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Dan CPG Avenue o tawagan sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs. Holy Name University Medical Center is mighty proud to announce its dynamic personnel and state-of-the-art equipment and facilities, a medical institution that is seen to boost and make a difference in the province of Bohol's healthcare needs. The Holy Name Medical Center's 24-hour ambulance service is competently responsive to your emergency calls under our well-trained personnel to initially provide the right ambulatory care management. The Holy Name University Medical Center is located within the premises of Holy Name University Campus, Tagbilaran City, is strategically built on a peaceful and quiet place where physical healing and recovery is conducive. For information, please call 501-9946 or 501-9947. Holy Name University Medical Center, one with the Word in healing the world. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Totoo sinasabi ko. Ang pinakaabot kayang Pigrolac, binili ko na. Patunayan mo. Ito, Pigrolac Vital at may sukli pa. Walang bola? May Balance Nutrition at Pigro Builders para alaga natin extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Sultanan. X-Man. Maging babi ka man. Huwag naman. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. Gusto ba nimong mahimong luwas ang imong anak batok sa titras, polio, o grumela? Gusto ba nimong mahimong hemsog ang imong anak aron sila magtubo nga luwas sa sakit na mahimo rawandang malikayan pinaagi sa pagpabakuna? Adto na sa pinakaduol nga health center aron magtagan og tukmang kasayuran kabahin ini. Kini nga pahinumdum gihatod kaninyo sa Feed the Children Philippines. Adang tanan, may bagong pansa, our daily bread, limpyo o mas barato, our daily bread, dunay kalainan, kung paan ang hisgutan, our daily bread, labing langian. Nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily bread. Pre, unsa man nagmigtok man ang imong nawong? Gaaway mi sa akong asawa pare. Dili na ko niya padulgon kay nanimaho na ko na kong anghit. Kinsa may di manimahong anghit nga wa man ko ligo-ligo pare kay wa may agas-agas ang tubig sa among lugar. Ug agas may gani. Anha pas kadlaw nya perting hinaya pa jud. Ay sayon ra na pre. Patao dayon sa Richley Corporation. Ang tubig sa Richley Corporation pre 24 oras ang agas. Nya walay rasyon-rasyon. Hapit na ra ba ang pista diri sa tuwa pre? Na, mga problema jud kag tubig ana. Sige pare, mantos ako. Oh, asa man ka pre? Mato ka sa Richley Corporation. Magpataod ko na ng tubig para makadugog balik ni Mrs.
Ang Richly Water, ana mahimutang sa Benigno Aquino Avenue, formerly Airport Road, Tagbilaran City. Tawag sa 0919-232-1192 or landline 427-4241. Aduna sad sila business office sa Qatar Mandawis ug sa Tawala Panglao. Ug matawagan sa 0945-164-2258 or 0961-850-1314. Richly Water. More water, more life. RL Pest Control Services. Eksperto sa anay, mukuha sa king o queen na anay. Muhatag og 5 ka tuig warranty. Scope of work, trenching, intended to create a chemical barrier around the building to prevent the entry of termites. RL Pest Control Services. Sambong, Corelia, Bohol. Contact 0929-676-4967 or 0997-518-0680. RL Pest Control Services. Tagbilaran by night. Atong tak na mahigala, doon na kita 9 minutos sa milabay sa alas 10 sa gabi o balik ta sa atong tulumanon. Og mabati na ta mahigala sa atong mga suking tigpaminaw, labi na diha sa lungsod sa Hagna, no? Sa pag-hook up sa radio station Radio Hagna. Ingon man sa San Miguel Cable TV og mga silingang lungsod diha, no? Ingon man sa 2nd District, no? Labi na diha sa lungsod sa Ubay, no? Mayong gabi diha. Atong mga suking tigpaminaw ug welcome sa atong tulumanon ang Tagbilaran by Night ug padayon gyapon ta, no, modawat sa inyohang mga opinion reaction pinagi sa pag-text sa atong mga hotline numbers. Okay, so doon na tayo atong caller, no? Atong dawaton ng atong caller. May gabi. Hello. Kaning Yes, Doc. diseases was started by a scientist, Hippocrates, 400 years. There's no emotion here, no depression, no. Di ka kantigo mo handle sa emotion. You better get out of the habit of this profession because it's useless now. What we are doing here since Hippocrates was trying to know the brain of God, the divine memory, the knowledge of God, why He created man and woman, and why He created illnesses. And then he discovered that a statement becomes a true statement, and then it becomes a theory, and then the law of the universe. And the good thing is it's recorded. That's why I said when some doctors said they just did verbally, they didn't want to know the brain of God. So if you're emotional, get off the science research. You're not needed. But the thing here is, if you talk about illnesses, there were times when man was so frustrated, cancer, AIDS. But after so many years of good scientific molecular biology studies, we have treatments that are very effective. Many have lived in AIDS for 15 years because of constant study. So for all Boholanos who are still out in the mountains, you should develop the divine memory theory that your children at 6 years old should spend every day 1 or 2 hours reading scientific books, develop more memory proteins in their brain so they can become molecular biologists. Now, regarding illnesses, there was a similar epidemic in the 17th-18th called the bubonic plague. It's called bubonic because the bacteria, Pasteurella pestis or Yersinia pestis, lives in a flea or bunhok, sausaka, rat or rodent, and when he bites you on the leg, it goes up in the blood, eating all your red cells, and it gets obstructed in your lymph nodes sa imong inguinal area, that's called bobo. They get red, inflamed, and they have pus, and soon it will break through and cause pneumonia, meningitis, and blood poisoning, and you will die. Hundreds of slaves died, 95% because the rich people, the king, from Spain up to near Russia, England, they have clean places, they have slaves to clean their house, but in the farm, the rats are even treated as pets. Then, somewhere in World War I and World War II, the governments in Europe, knowing how to make army tank warship, except here in Philippines, I don't know why, the Spaniards, they were hiring scientists and engineers to study about biological warfare. And out of that good things, killing people, some molecular discovered a molecule called tetracycline in 1940s. So if it's a capsule, you give it to a person 3 times a day, it absorb to your blood, it will diffuse into the cell called
Pasteuria pestis bacteria. It goes into the ribosome or messenger site that produce protein of the bacteria and destroy it. And therefore, the bacteria has no more protein, which is destructive to us, that will cause its replication and growth. So now, there's no plague. So it takes time to develop vaccine because we don't have enough molecular biologists. Pfizer is on the right side now, and the thing is, the vaccine should be based on the people should not be told to take any vaccine because it's still experimental, and I think we could have gotten it more in America if we had been friendly to General Lloyd Austin. The idea here, the knowledge that we're developing in science is no joke, Pope Francis. It is the brain of God. He gave us brain so that we can survive, not like the dinosaurs, and maybe end up finding God by doing this outer space exploration. So, when your children is studying hard to become molecular biologists right here in Bohol, you're close to God. But if you just keep on praying and telling things that we can just do this and we don't have research, then other countries will do it for us. Mananalin. Thank you, Doc. Ang gabi. Okay. So, taas tong giisgutan ni Doktor. Pila tong mga history sa mga virus nga ni patay pod og kadaghanan. Usa ni adto kato ng bubonic plague. Sa mga history mga igala, basa-basa ta ni daghang mga kining ni ang pandemya nga ni igo no dinhi sa atong kalibutan, kalibutan mga kaigsuonan, no? Ni ang pinaka latest karon kining COVID-19 mga higala. So maning siguro ang uban nga mga pandemic sa una murag nawa raman pod, no? Wa na pod kining ni ang hinuon dunay medyo taas-taas nga katuigan nga nilanat ang ubang mga sakit sa una, no? Mga pandemic dunay tag duha ngadto sa tagtulo ka tuig, no? Katong H2N2 virus, no? Niigo niadtong 1957 hangtod sa 1958 usar hinuon ka tuig. No? Kining karon modagan ni og halos tulo na magtulo. Ha? 2020 tag sugod. 19 19 ba? 19 tag sugod. 2019. Oh. Dire sa Pilipinas. Pero sa kinatibuk ang kalibutan nagsugod ng manig December 2019. 19. Dito kita dire na tagasugod naman tag mga Marso naman tong lockdown sa Bohol. Pero sa Pilipinas kay mga January man. So mo nang mokabat ta putag hapit moabot ta putag duha ka tuig. So nay uban ane nga hingabot og tulo ka tuig. Ag tulo. So mo gina og paspasan ning vaccination ani posible na murag marang-arangan ta. Okay, so atong tak na mga higala, adto na kitay 16 minutos ang milabay sa last Jess sa gabi. Aris atas atong mga TV reporters. O atong sayron mga higala, ang mga labing labas na mga balita gikan sa kalungsuran. Dito nakapwesto sa Kampo Daguhoy alang sa mga balita sa kalungsuran live si The Barker Cell Remulador live sa Kampo Daguhoy. The Barker, go ahead. Okay, dengan salamat Leonardo Galen dito sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia, patay ang usa ka inahan human kinigitik pa sa anak. Naitabo dito sa Purok City sa isla sa Lapinig sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia. Miresponde ang bahan sa kapulisan o human madawat ang tao sa kasyong pagpanigbas. Ang biktima na ilan sa kapulisan nga Victoria Daitol, 59 anyos, samtang ang gikatapan na ilang si Junel Daitol Concepcion, 32 anyos ulitaw. Saka mangingisda nga pulos kini nagpuyo sa Purok City sa isla sa Lapinig dito sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia. Nadakpan sa kapulisan ang gikatapan so sa gipuy-an ini samtang ang inahan nagbuyod na sa sahok nawa na ikinabuhi. Nakaangkon o gasamat tinigbasan sa liob. Kining inahan nga biktima inungdan sa kamatayon ini. Gibutyag sa kapulisan base sa gihimong pakisusi nga posibleng nagkalalis kining biktima o suspect nga niresulta sa pagpanigbas patay sa iyang inahan.
nasakmit sa kapulisan gikan sa gikatapan ang sunda nga gigamit sa krimen. Gibalok na karon sud sa silda dito sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia ang natakpang suspect. Ang atong panimaya og happy birthday sa atong SG brothers. Happy birthday SG Mario Piaoy. Og happy birthday sa SG Zairon Ray Orimako gikan sa Sigma Gamma family. Og happy birthday usab ni Sis Hyacinth Umpihos nga naga sa ulog usab sa iyang birthday karong adlaw. Gikan sa Campo Dagohoy, alas sa mga balita gikan sa Kalungsoran, Tabarker Cell Remolador, balita numero 1. Salamat, The Parker Cell Remolador, sa imo reports. Arita sa laing balita, gikan sa Tagbilaran City Police Station, doon ang kunoy usa ka drug suspect, may saway og lispuhag, pinaagi sa pagmaniho sa motor. Banggan hinoon. Atong dawaton ng kompletong detalye sa report ni Robocop Willie Maestrado. Go ahead, Will. Yes, usa ka pitayutan sa ginadili nga drugas, nasikop kini sa bypass operation nga gipaygayon sa iniusang bahan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency, kapulisan sa syudad o sa kapulisan sa RTDEU 7 o mga operatiba sa National Bureau of Investigation. Ang gikatapan gipailang usa ka Alfred Bulacoy, 25 anyos, sulitaw og lumad kani nga molupyo sa Lindabel Subdivision Phase 1 sa Barangay Dao dinhi sa atong syudad. Kagahap ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpanguna o sa supervision ni IE5 Joseph Theodore Atila, nagpaigaan kini sa anti-illegal drug operation diya sa Porog 3 sa Barangay Taluto, na sundan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nagigalayon kini gilayon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta o kapulisan sa RTDEU sa supervision ni Police Major Glenn Hete o mga operatiba sa National Bureau of Investigation kang ipunahan ni Investigator Agent 3 o 3 Levi Anthony Royeras imong bypass operation batok sa mga gikatahapan nga gisaksihan kini sa mga barangay official din sa Barangay Taluto, DOJ representative ug media o sa ka police pusher bayaran may palit nini ko sa kaputos nga gingong Shabu sa kapidad nga 500 ka pesos apan nakabantay ang mga gikatahapan nga operatiba sa PDEA ang gikatransaksyon ini hinungdan nga dali kini nga miangka sa iyang service ka motorsiklo og daing sibat sa lugar apan nakabagat kini og aksidente hinungdan sa pagkasikop nini nabangga niyang motorsiklo sa ka tricycle paingon ibutang sa numero sa mao nga tricycle nga kabagat nini o ikabangga nini pero ang mao nga gikatapan natumba kini hinungdan nga nasikop ang mao nga gikatapan nakuha gikan sa posisyon sa gikatapan upat ka putos nga gidulahang Shabu nga gibanabana kini sa PDEA nga motimbang kini ngadto sa 2 ka gramo o gana sa standard drug price mogabat kini ngadto sa 13,600 ka pesos ang gikatapan human sa inventaryo sa mga nakuha nga gingong Shabu gikan sa posisyon ini gidagan kini gilayon human sa Tarsier 117 diya sa tambalanan sa Gobernador Celestino Galyares Memorial Hospital alang sa pagpatambal sa mga naangkon ini nga angol sa kalawasan gumikan sa pagka-crash o pagkabangga sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayot o illegal nga pagupot sa ginadiling dugas ang giandam karon sa PDEA nga ipasaga nga sumbong batok sa ikatapan nga si Alfred Bulacoy. Samtang sa laing nga bahay dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran na entry karon sa blatter sa atong kapulisan kaganinang buntag duha ka mga tao ang nasikop kani sa atong kapulisan nga nagtagayon sa checkpoint sa area of responsibility nini kagabi gikan sa pagpaygayon sa checkpoint nini kagabi mga alas 10 hangtod sa alas 2 nagasikop sila aning duha ka mga tao nga gingong nakalapas kani sa balaod sa curfew base kani sa ordinance o guidelines sa City Ordinance number C-297 series of 2020
sa nga luwatan sa atong langdong nga mayor si Tagbilaran City Mayor John Gisnel Babayap, kaning mao nga ordinansa gumikan sa kuan ning COVID. Ang mga nasakpan nagidad kini og 20 anyos ang usa ug ang usa ni nagidad og 19 anyos. Kaning 20 anyos gikan sa Molupyo lumad kini nga taga Johnson Heights sa barangay Dampas dinhi sa tunga syudad ug ang ikaduha niini nga 19 anyos nga Molupyo kani sa Daran G. Claren sa barangay Dao dinhi sa tunga syudad. Inoon ang kaganina uman kani kabayad sa penalty gi-release sa kani sa atong kapulisan. Ano itong mga taho gikan diri sa atong labas nga report gikan diri sa Tagbilaran City Police Station, Willie Maestrado, Balisakan Runa. Salamat Robocop Willie Maestrado sa imong report unya atong mga mensahe dire gikan sa itong mga ga-view sa ato ang Facebook Live, no? May pagpaminaw o happy viewing, no? Sa atong mga ga-view karon sa itong Facebook Live ni Cecilia Tagupa. Good evening diha sa lungsod sa Dawis. May pagpaminaw. Ronald Dalapo. Good evening diha sa Tuzla, Istanbul. Oy, kalayo na ni. O niya ni Lily Hins, may pagpaminaw o maayong gabi ni Peter River. Happy viewing. May pagpaminaw po diya sa lungsod sa Corillo, itong mga suking tipaminaw. Labi na ni Attorney Consial Neil Ochoco nga always po nga monitor o pagpaminaw sa programa ni Vice Mayor Toto Veloso o sa tanang sakop sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang ato sa susihon ang padayon na pagbantay sa mga kaso sa COVID-19 dito sa Governor Galyares Memorial Hospital. Pinagi sa live report ni Alerto Jun Gutierrez sa June. Salamat kayo alinayan sa tuwa na nasayra nga karong adlaw. 5 na usab ka mga tao na dangan sa Galyares Hospital mo kini nasayran nga suspect sa COVID-19 may nunda nga nahisod kini sila sa tuwa na tido o tropical auspicious decision ito katuwa na sayran nga naguna usab niini mga senior citizen o tuwa nga nasayran usab nga kining 5 karon naghuwat kini sa swab test diri sa Galyares Hospital. Gikalan yung tanga sa Galyares Hospital, Director ng Series Walita. Alam mo Salamat Alerto Jun Gutierrez samtang sa ito mga texters na nagpadangat po sila ang mga mensahe ato sa ning tagaan ito pagtagad matud pa ni 039 ayo unta ka ng Mayor Baba maoy himuong Mayor ari sa Panglao. Uy. Di sa tanang politika mga igala, no? Basta padayo sa pagserbisyo ato ang mahan sa Tagbilaran, no? Si Mayor Baba. 206 daghan man nangamatay humang gibakunahan. Gilimbungan lang ang mga inosente. Kapin na sa kalibo nangamatay. Layo ra na, no? Katong unsa tong laing pandemic no na 500 million. Katong giskutan kaganina ni doctor, no? 500 million mga higala nangamatay. Layo ra ning COVID, no? Sige. Matod pa po ni 0801 mayong gabi, sir. Text klamo may poste sa kalsada at bang sa gawad Kalinga taud-taod na siga pertingit-ngita murag dito ni sakuan kabawan ni mga higala. Manawagan ta, no, sa mga tinugyanan sa kaning mga street lights, no, labi na sa kagawan sa kabawan sa gawad Kalinga. Matod pa pod ni 357 pwede ba drive-thru vaccination sa PWD? Adunay programa nga atong mayor dinhi sa Tagbilaran na mobile mao na mo ha sa inyong lugar, no, mo nang text kin ng number na nakabutang sa Facebook ni Mayor Baba. Adunay number diha okay sa po in charge na mao inyong kontakon para anhaon mo mismo sa moong mo bakuna sa mga PWD o mga senior citizen, no, na di na jud pod maka kuan, no, di na makasugakod o lakaw, no, paingon sa mga vaccination site muanha, no, ang mobile vaccine nation diha sa inyong tukaran. Mao na ang latest updates ato ang mayor, no,
Mao na ang pagpaningkamot sa atong mayor na maatiman gyud hasta ang mga PWD ingon man ang ato mga senior citizen. Matud pa pod ni 694 BE sir, ngano man ang nangamatay ron, di man musugot ang doktor na ipa-autopsy o unsay namatyan. Hadlok sila mga sakpan bakuna ang nakaingon. Tang sir, paundangan ng DOH ug PhilHealth o hatag og pundo kwarta sa mga ospital aron mawa na ning COVID no sa Pilipinas. Thanks. Okay. Di la po tamo komento na mahigala. Opinion po sa itong mga texter. Dugang pa dire, sir, ang uban kay adto man sa barracks magpabakuna kay wala may kuti-kuti nga requirement. Okay ra kuno bisan o tagadiin pa ka. Nada po sa barracks no ang vaccination. Matud pa po ni 567 sir, ang mga dato maoy nahadlok sa COVID. Kaming mga pobre mukaon may og COVID. Uy, mukaon kuno COVID. Kay wa may gikaon ang COVID man made, man-made kuno dili ginawa sa Ginoo. Normal ra ang mamatay sa kada adlaw. Normal pod ang mga tao sa kada adlaw. Kuyaw ni si 567. Mo kilaw din ni COVID siya. Dogang padele. Good PM TBN. Sir, unsa ka tinuod na ay gibakunahan sa Tagbilaran City Central? Unsa na may kireg? Awa tay balita na dili na confirm na siya. Ay ano magtuuan ng kuan no kanay mga istorya lang. Doon naman tay mga otoridad ato ang mga spokesperson sa syudad, atong mismo mayor, mao man ay atong matawagan no kung unsa na mga latest updates sa atong vaccination. Walay confirmation na nahitabo na no. So mao na itong ipaklaro na ato lang po nang gibasa inyong mga text kay nagpadangat mo ani pero why confirmation di gyud na nato may consider na tinuod na no kanang inyohang mga nadungog. Unya na po nang utana diri Suertes no. Sila nga ato ning ibutchag pod sa po mga hinggawa sa Suertes mga higala. Atong takna 30 minutos ang milabay sa alas 10 sa gabi. TVN Breaking News. Sa tong breaking news karong gabi una, gipamahayag sa pipila ka mga eksperto nga mas grabing sitwasyon ang tubangon sa Pilipinas kung dili patuman ang enhanced community quarantine. Labi na dito sa National Capital Region, gingong sakto ang gihimo sa private sector. Kalabot sa sugyot nga duha ka semanang enhanced community quarantine. Tungod kay kung dili at ubangon ang mas dakong hagit sa Pilipinas nunot sa bahad sa Delta coronavirus variant, matod kang Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Mas buot matod pa sa private sector nga irekomenda sa kagamhanan nga Agosto ipatuman ang ECQ aron maprotektahan ang fourth quarter sa mga micro, small and medium enterprises o sa mga dagkong kompanya. Matag fourth quarter kasagarang kabawi sa ilang kita ang mga negosyante gumikan nausab sa nagaduol nga Christmas season. Suma ni Concepcion. Kung dili usab bulihok ang gagamahanan, posibleng adunay mudugay pa hangtod sa duha ka buwan ang ECQ kung itandi sa duha ka semana pa lamang. Gidayeg usab sa pipila ka mga pribadong sektor ang patumang lakang sa gagamhanan nga mag-implementar sa ECQ sulod sa duha ka semana. Alas 10:33 mga kaigsunan. So sa pagkakaroon, andam na ang mga lugar nga mag-sirado sa border. No? So, duha ka semana, medyo magkapangandam pod ang uban nga mga lugar, ilabi na din sa probinsya sa Bohol. Kaya magpahigayon man og mass vaccination, no? Gamiton sa atong gobyerno nga ang pagsirado sa border way kalihukan o way mga musulod no paingon din sa Bohol at least makatabang ni
base sa pagtuon na ilabida sa itong mga kining ni ang eksperto, labi na dito sa kauluhan nga dito ang dagkong galihukan sa ekonomiya, mga kaigsunan, gadua dito ang dagkong kumpanya nakasentro ang ekonomiya sa Pilipinas, no? So hinaotang kining ni ang madugangan pod ang supply sa bakuna, no? Aning duha ka semana para makuha gyud ang target, no, sa atong gobyerno nga mas taas nga mga individual o mga tao nga mabakunahan first and second dose, no, sulod sa kining niyang duha ka semana nga pag pahugot sa quarantine protocol, mga kaigsuonan. Unya ato po nang nabasa no, bago po ning gawas, no, ang Indonesia karon hingabot na og 100,000 ang nangamatay tungod aning Delta variant. So kan update na karong adlaw ni sa Indonesia mga higala, gikan sa India, Indonesia na po, no, 100,000 ang nangamatay mga higala tungod sa Delta variant. Unya ato po nabasa kini pong murag representatibo ni sa WHO na gidayig po, no, ang Pilipinas tungod sa pag-aksyon aning Delta variant mo na delay kining pagkuyanap sa kaning Delta variant dinhi sa ato ang nasod mga higala mo ni angay po ta magsinabtanay labi na sa ato mga kaigsunan na gusto mo so dire mga returning residents na sa mga nagkadayang lugar dinhi sa Pilipinas, sama sa Sugbo, ingon man dito sa Mindanao, na gustong muli, no, dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol na sugod na ni ugma sa tungang gabi, no? So size naman na Thursday ugma sa tungang gabi mag size naman na, so effective na ang executive order sa atong gobernador, no, Executive Order 37 diin na magpahigayon og border lockdown, no. So katong makasud do naman to sa atong mga guidelines, katong mga APOR o OFW puro mosunod po ni sila sa mga istriktong protocol na sundon, no. So katong mga kaigsunan nato mga returning residents, no, kung asa man karon, so agwanta sa lang, no, so sa duha ka semana ug manghinaota na after sa 20 mo-open na pagbalik atong lalawigan, so mo na manghinaota na ma-contain gyud o di gyud makasud din sa ato ang lalawigan sa Bohol kay di na po tamo sugot unta mga higala, no, na paspas ang pagsaka sa local transmission sa COVID-19. Ordinaryo pa itong COVID-19 mga higala, ubay-ubay pang mga kaso nato din sa ato ang lalawigan sa Bohol mo nang ato po ng action na po dayon ng ato ang gobyerno, no, na kining malikayan gyud na kaning Delta variant na makasuod din sa ato ang lalawigan mo nang magpahigayon o lockdown kay so far kaning ato ang update sa COVID-19 din sa atong lalawigan as of alas 12 sa udto kaganina, ang ato mga active cases na abot na kini og 814, no. So 814 ang mga active cases. Unya ang total death is 214, no. So 214 mga higala, pero kaloy sa Ginoo ang mga recoveries nga abot po ni og 9,000, no. So 9,056. So out of 814 ka mga active cases, po ni severe 31 ang moderate, 365 mild, 295 asymptomatic, no. Unya adunay 107 ka mga new reported cases, no, karong adlaw. So kaning 107 mga higala atulo po ning iabot ning mga lugar aduna sa Luon 14, 11 sa Panglao, Luway 8, 7 sa Kalapit, Tagbilaran 6, Talibon, Maribohok, Inabanga, Sevilla. Ang Inabanga, Sevilla, upat-upat na, no? Inabanga, Sevilla, Daguhoy, San Miguel, Baclayon, no? Upat. Unya, 3 sa Kandihay, Cortez, Ubay, Clarin, Carmen. Unya, usa sa Binavista, Garcia Hernandez, unya, dire sa Balilihan, Pilar, Tubigon, Antequera, Sagbayan, Dimyao, Anda, Albor,
Alicia, San Isidro, Batuan ug Gindulman. So mao na ang mga higala, no? 107 cases karong adlaw. Unya ang total active cases na to niabot ni og 814. So mo na padayon gihapon ta sa pag-amping mga higala tungod kay kaning hulga sa Delta variant na makasudin sa atong lalawigan, no? So muna nato ang mag-stricto na pod atong lalawigan sa Bohol, labi na sa atong mga borders. Okay, so alas 10:39 padayon ta sa pagbasa sa atong mga mensahe gikan sa itong mga views sa itong Facebook Live. May pagpaminaw po ni Konsehal Dodong Gonzaga, may gabi Konsehal Jonas Cacho, may naman ni Konsehal Ondoy Borja, ni Sir Noel Israel sa lungsod sa Baclayon, mayong pagpaminaw o mayong gabi. Unya, doon na po tayo mga concern nga, lain pang mga concern nga nadawat dere, doon na gitext dere, no? Attention sa District Supervisor sa Panglao, ngano dili niya dawaton ang DTR sa mga maestra o dili ma-cleared sa money matters sa munisipyo o sa district treasurer. Iyang gilisod-lisod ang mga teachers. How about sa mga school heads? Siya ba di ay dapat mohold please ipaabot sa DepEd Superintendent ang among gasakit. Mga teachers gikan reports paingon sa financial, gilisod-lisod ang mga teachers. Wa siya kahibaw sa kalisod karon. Bisan pag pamungay sa airport maestra gihapon, doon naman untay daghang kaswal sa munisipyo. Asang hostesya ubang maestra high blood gapainit unya pugos na lang kay naay area na assign. Okay, so kuan pa ni sa DepEd matters pa ni, no? Kaning inyuhang concern suwayi og hatag og formal letter, no, didto sa kining ni ang unsa ni didto sa DepEd office mismo, no, para mahatagan pod og pagtagad kay nagtuo kong dunay mga departamento ana nga makasulbad pod aning mga problema between sa mga officials o sa mga teachers, no, sa DepEd. Onya ni Emma Requena, ni Liza Galorio Pams, good evening, watching from Hong Kong. Your Salvacion, may pagpaminaw diya sa Poblacion 3. Ni Kael Balate, may pagpaminaw sa Buoy, Balate family o Ugbok family sa Santa Cruz, Baclayon. Ni Sarah Jane, ni Lagundaon Michael, may pagpaminaw. Happy birthday ni BM Ricky Masamayor. Oy, happy birthday. O sa tanang mga nag-birthday rong adlaw dito sa lungsod sa Corilla, si Mayor Ditok mo, happy birthday. O uban pang mga nanggi birthday. Ni Paul Gango, diya sa Purok 5, Tinago Dawis, may pagpaminaw. Ni Jeremias Osio, good evening. Ni Veronica Rosa Roso, nindot og mahimutang zombie. Oy, ayaw pod. Nindot ko na mahimong zombie. Unya nito Tifilo Bisi ayong hala Laguras, may pagpaminaw. Birthday po ron ni Mayor Jed Piolio diya sa lungsod sa Lila, sa tanang mga Lilanhon. Happy birthday sa inyong mayor, si Mayor Arturo Jed Piolio, attorney, mayong pagpaminaw og may gabi. Atong tibayaan pod ang mga naminaw nato diya sa lungsod sa Albor, labi na diya sa Wepo, mayong pagpaminaw og sa tanang mga taga lungsod sa Albor og sa ilahang mayor si Mayor Don Richie Buates nga always pod ga monitor sa itong programa, mayong pagpaminaw Mayor Buates. Ni Brigida Susuban, good evening, diha sa Alicia. Oy, ang akong mga silingan diha sa lungsod sa Alicia, may pagpaminaw og may gabi ninyo. Ni RJ Mar Cruzo, good evening diha sa Lourdes Substation, Panglao. Okay. Ni Inday Gilikami Olyanas Remirata, happy viewing. Ni Rebecca Bonhe, good evening. Ni Nestor Lauay, Conrado Doria, gikan sa California, USA, mayong gabi. Ni Little Ruby, good evening. Ni Fe Rancho Morhia, Lindon Hadulco, happy viewing. Unya ni Bernie Palapas, pwede ba mo pila lang ugma sa vaccination maskin wa sa schedule, basi na ay sobra daw. Great nako si Unyot Ipe Mambibilikong Sir John Rivera. Kining
ayaw sa lang paghago-hago og pila kay mabalibaran gud ka, 100% mabalibaran. So maghuwat na lang sa og kining ni ang schedule, no, kay para di pud masayang imong oras kay linya-linya unya inig-abot na adto sa dapit sa gate kung asa manawat mabalibaran kay wa ka maapil sa schedule, no, sa category A4 nga priority list mga kaisunan, no. So katong tan-aw ninyo nga nasud mo anang kategory sa A4, linya mo nya pakita lang og ID og kining ni ang certification sa inyong trabahuan para kining ni ang unsa ni makalusot mo og mabakunahan mo. May pagpamayon pod ni Baypol ninyo inting kinagapuhan diya sa Johnson Heights sa Barangay Dampas ning syudad sa Tagbilaran may pagpaminaw og maayong gabi. Nagatusong takna, doon na tayo 45 minutos sumilabay sa alas 10, aris at speakers lawak sa pipila ka mga pahinumdom. Service and quality goods in Mall. BQ Mall is here to serve you. BQ Mall for all things new. Good times are here for one and all. Get it all at BQ Mall. BQ Mall, a place to go to. BQ Mall, so tried and true. You're in for a sunny shopping experience. Come on in my friend to BQ Mall. Higala pa matia kung sa imong binuhi na problema ka. Sa pagkaon wala sila'y gana, ayaw kaguol kay ani-ana. Marcela Feeds, Marcela Feeds, presko ug barato, di kalidad pa. Marcela Feeds, Marcela Feeds, kompleto sa vitamina. Sigurado gyud ang ganansya. Marcela Feeds, tubo sigurado, kita garantisado. Adang tanan, may bagong pansa. Our daily bread, limpyo o mas barato. Our daily bread, dunay kalainan. Kung paan ang hisgutan, our daily bread, labing langian. Nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily bread. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika. Tagbilaran by night. EBN Editorial. Sa padayon natong panaghisgot-hisgot kabahin sa Delta variant ug ang COVID-19 na mo'y naghasol sud na hapit duha ka tuig. Adunay duha ka pagtuon nga pulos nagpasidaan sa kaseryoso sa hulga sa COVID-19 bisan sa mga nasod nga nakabuylo na sa ilang pagpamakuna. Ang unang pagtuon sa gobyerno sa Estados Unidos nagbutyag nga ang nabakunahan bisan di na magrabihan, matakdan ug makatakod gihapon sa ubang tao. Lain usab nga pagtuon sa gobyerno sa Britanya
ug niangkon nga ang COVID-19 di mapapas ug ang kagaw padayon mausab ug may kahigayunan nga mahimong mas bangis nga di na masagang sa mga bakuna na gigamit na karon sa kanasuran sa tibuok kalibutan. Matud pa sa pagtuon, sa unang pagtuon, ang Center for Disease Control and Prevention or CDC sa Estados Unidos maoy hinungdan nganong gibalik ang lagda sa pag face mask ang mga Amerikanhon kung naa sa sud sa building. Naalarma ang CDC nga samtang epektibo ang mga bakuna batok sa Delta variant, may pipila sa mga fully vaccinated nga nangatakdan. Bisan wa mo grabe ang ilang kahimtang tungod sa proteksyon sa bakuna, nakaangkon sila og samang viral load sa Delta nga kapin libo pila sa unang mutation sa COVID-19. Maong dako ang kahigayunan nga makatakod gihapon sila sa uban. Samtang sa laing pagtuon, ang Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) sa United Kingdom mas lisod ang ilang resulta. Kay matud pa, mas lisod na og apas ang pagpamakuna sa mga paspas nga tinakdanay sa tibuok kalibutan. Maong magpabilin nga hulga ang COVID-19 sa umabot nga katuigan. Samtang magkadugay ang tinakdanay, makaboylo ang kagaw sa pag-usab sa iyang kaugalingon ug mahimong makamugna og bag-ong variant nga di na masagang sa mga bakuna karon. May gamay hinuon nga saad sa paglaom nga malili sa duha ka pagtuon. Ang face mask nagpabilin nga epektibo ug gani napamatud-an nga mas epektibo kaysa tanang bakuna nga namugna o gigamit na batok sa COVID-19. Tingali, ang gikinahanglan maoy paglugway sa atong pailog. Padayod tang mag-face mask o physical distancing samtang makaboylo ng pagpamakuna sa atong nasod nga Pilipinas o uban pang mas kabos na mga nasod. Hantod nga makabot ang gipangandoy nato nga herd immunity. Pagbakuna sa 70% ngadto sa 85% sa populasyon. Kanusa nay way katakdan ang Delta o uban pang umaabot nga variants o wala nay kapaingnan gawas sa hingpit na sa pagkapapas. Mauna og unsa ka importante ang pagbakuna aron atong makabot ang 80% nga pagbakuna sa atong populasyon aron makabot nato ang herd immunity. Mayong gabi kanyo tanan. Atong tak na mahikala, 9 minutos sa dili pa ang alas 11 sa gabi samtang ato po ning dalikyatan po o basa ning text dire. Sir, ngano man ming mga white trabaho ipaawahi mag-vaccine nga mga tuman gihapon mi sa merkado kada adlaw kay mopalit og konsumo. Hing-adto na mi pero gibalibaran mi kay wala pa schedule. Unya anos apa man sir. Okay, so naa ni gitawag og mga priority no. So mao na gipang-una gyud karon kay kining mga gi-priority karon unlike sa mga PWDs or kining mga kuanpod, mga senior citizen katong mga adunay mga trabaho no mga essential no ang ilaha mga panrabaho mo na sila mo gi-priority. So kaning imuhang pasabot nimo na wala kay trabaho so aduna gyapon schedule mo nang naningkamot atong syudad sa Tagbilaran na mapaspasan ni pagbabakuna sa mga priority para masunod na pod no katupong parehan nimo no na mabakunahan yon mo na atong pasalig sa to ang mayor no na mabakunahan gyud tanan kay kita tanan naglaom ta no na mabakunahan tanan or at least ang 70% or to 85% para mahimo na tang herd immunity. Okay? Alita sa itong mga panapos na mga balita, ipadangat ni The Barker, Cel Remolador. Okay, dagang salamat Leonard dito sa lungsod sa Danao na dakpan sa kapulisan sa lungsod sa Danao. Ang akusado nga nailang si Ricardo Biodor, 35 anyos ulitao, aga lumulupyo sa barangay Carbon sa lungsod sa Danao. Isikop kiniubo sa gahom sa restaurant, nagipagawas ni presiding judge Glenn Pergamino sa Regional Trial Court 7 Judicial Region, Branch 52 sa lungsod sa Talibon. Pinitsahan kinatong September 16, tuig 2020.
patok sa akusadong si Ricardo Bidor sa kasong pagpanglugos. O kasamtangan karon nga nabalhog sud sa silda dito sa lungsod sa Danao ang nadakpang akusado. Laing akusado nga nadakpan usab sa kapulisan sa Danao atol sa gipaygayon ini nga upland tracker. Uman kini nasikpatan sa kapulisan dito sa may sitio Kalabian sa barangay Poblasyon lungsod sa Danao. Ang akusado giilan sa kapulisan nga si Lorenzo Trazo, 54 anyos minyo, nga kaswal nga kawani sa local government unit dito sa lungsod sa Danao. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran kay gipagawas ni Presiding Judge Glenn Pergamino sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon. Pinitsahan Hulyo 21 ning tuiga batok sa akusadong si Lorenzo Trazo Jr. sa kasong statutory rape. Uga atong dugang panimbaya ni Salog kang Itao ingon mo sa Boss Gabi o ni Leila Cafe di hasta Limbaw Cafe na Art Gallery da Albor madang gabi Boseng o ingon mo sa ni Peter o Candice Abigail Pueblos kang Agaw Leonard o Bill Sweet Lingo sa SSS ni Ernest Ludunya may og ni Dadopit ingon mo sa ni Bro Ruben o Tita Mantabote de San Isidro, panimbaya sab ni Julius o kang Ivy, Remolador Kabahaw sa Bohol Keto Foods. Ato mga panapos, yano og sayon nga litokon ang wakoy panahon ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan kanimo. Apan masakit paminahon ang wakoy panahon kung magkinahanglan ka na unya sa uban. O kini si Dabar kami kaniya masang gabi, dagang salamat. God bless, Tagbilaran. Dagang salamat, Dabar Kersel Remolador, o sa tunang na po, doon sa hinggawa sa Suertes, no, alas 9:055, 055, ang hinggawa sa Suertes. Ato na po ni Timbaya, ato mga nagsaulog sa adlang natawhan kalong adlawa, Pizza 4, si Tertuliana Namok, Maria Ivan Suenda, Adlawan, Nazaria Candel, Protasio Riquelmen, Evelyn Oracion, Wilson Magdugo, Tertuliano Uy, Ariston Tumo, Irenia Lungog, Guzman Putong, Guzman Putong, happy birthday. Dominga Ichabia, Eufronio Morhia, Rogelio Tabudlong, Ronald Dampog, Eleuterio Cosmod, Maria Alma Martinez, Eugenio Cochamco, Josephine Nunez, Dominga Manonong, Manonongol, Eleuteria Paredes, Ricardo Laway, Domingo Ongkog, Evelyn Castro, Guillermo Basiga, Vinancia Cabido, Elmer Lapak, Domingo Pasa, Wilfredo Guillermo, Erenia Bisera, o Perpetua Garia. So daghan kayong Happy birthday! Kanang sa ulos lang natawhan, no, 30 kabok, no, din sa Tundakban sa Tagbilaran. Again, happy birthday, no, Guzman Putong. Itong bana ni sa ato ang tita nato, no. So mayong gabiin mo diha og happy birthday. Unya mahinauta, no, sa dugang pang mga birthday na mabot sa inyong kinabuhi. Unya adto na po mga ID diri mga higala, no. Kung kinsa tong nakailan ni Jetrocal Anton Clemente Rejoso, no, Rejoso o Rejoso, kaning mong ID nga Commission of Elections, gamit na ba kayo kung na doon na may presenta ng mga government ID, no, balik ko na to si Jetrocal Anton Clemente Rejoso, address GP Laurel Street, Wawa. Okay. So di ay mo hang Commission on Elections ID dire. Unya di apoy kuan COVID-19 man murag kining Bohol 1 na tracer, no, si Manuel Monel Turalba sa Tagadao. Unya lain po dire si Andro Bacaro, no, si Andro Bolilan Bacaro, taga Riverside Ilihan Norte, Tubigon, Bohol. Imong ID mo dire, no, Unified Multipurpose ID. Palihog ko claim sa inyong ID dire, no, Andro
Bulilan, Bacaro. Imong ID nimo dire palihog ko og claim diri sa atong istasyon sa DYRD. O mo mahigala ang nagtagop sa itong panaguban sa laing edisyon sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night karong adlaw Miyerkules sa Pizza 4 na uwan sa Agosto 2021 o kini na lang inyong higala sa kanginan Leonard Simbet na manamilit sumingon mayong gabi ug mayong pagpamahulay kaninyong tanan. Sa itong mga kaiso na masugin di paminaw sa tibuok kalibutan, daghan kayong salamat o sa itong mga views, sa itong mga listeners worldwide, daghan kayong salamat sa iyong pagpatalingog. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o sa itong mga TBN reporters. So, salamat, may gala, may gabi. Keep safe. God bless us all. Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Bienting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.